Tahimik ang dapit hapon nang muling pumasok si Dalisay, ang malamig na hangin na galing sa kabundukan, sa maliit na baryo ng Lantawan. Sa bawat ihip nito ay tila may dalang kwentong ayaw ipaulit, mga sikretong ibinubulong lamang sa mga dahon at sa mga taong marunong makinig. At isa sa iilang iyon ay si Elias. 22 lamang siya, ngunit sa mga mata ng mga taga-baryo ay may kakaiba sa kanya, isang uri ng katahimikang hindi mo malalaman kung likas ba o bunga ng pag-iwas sa mundo. Tahimik pero masayahin kapag kinausap, malalim ngunit magaan ang loob kapag nakasama. Anak ng isang mangingisda at isang mananahi, simple lamang ang kanyang pamumuhay. Ngunit may isang katangian siyang hindi alam ng marami. Mayroon siyang isang lihim na minamahal, isang nilalang na hindi mula sa kanilang bayan, hindi mula sa mundo ng tao, at lalong hindi mula sa pangkaraniwang realidad. Isang diwata, at ang pangalan nito ay Lira. Madalas ay lumalakad mag-isa si Elias sa kagubatan sa hilaga ng baryo. Para sa mga karaniwang tao, ang kagubatang iyon ay misteryoso at nakakatakot, puno ng alamat ng mga diwata, tikbalang, at engkantong gumagala kapag gabi. Ngunit para kay Elias, ito'y tila pangalawang tahanan. Kilala niya ang bawat ugat ng puno, bawat tunog ng sanga, bawat lihim na daan na walang ibang nakakaalam. 5:30 ng hapon nang muli siyang pumasok sa kagubatan. May dala siyang maliit na supot ng tinapay at kaunting pinahaing isda, mga pasalubong na minsan ay sinasabi niyang para sa mga hayop, ngunit ang totoo'y para sa nilalang na pinakaiingatan niyang matagal ng bahagi ng kanyang buhay. Lira, mahinang tawag ni Elias habang binabagtas ang mapunong daan. Narito na ako. Walang sumagot, ngunit hindi siya nabahala. Alam niyang pinagmamasdan na siya ng diwata. Nakahinga siya ng malalim nang marating niya ang maliit na batis na tila salamin ng papalubog na araw. Doon sila unang nagkakilala, isang gabing hindi niya inaasahan ang mga bagay na magbabago sa buong takbo ng kanyang buhay. Ibinaba niya ang dalang supot at tumingin sa ibabaw ng tubig. Huwag ka nang magtago, mas malambing niyang tawag. Hindi ako uuwi hanggat hindi ka nagpapakita. Unti-unting kumislap ang liwanag sa ibabaw ng batis. Parang alon ng sinag ng buwan na unti-unting nabubuo hanggang sa maging hugis ng isang babae, maningning, may mahahabang buhok na tila gawa sa sinag ng dapit hapon, at may mga matang lunti ang kumikinang na parang perlas sa ilalim ng tubig. Lumutang ito paitaas hanggang sa tumapak sa lupa, na parang ang bigat nito ay walang epekto sa mundo. Elias, ngumiti ang diwata. Muli kang bumalik. Hindi ba ako dapat bumalik? Sagot niya, bahagyang nahihiya pero masaya. Alam mo namang hindi iyon ang ibig kong sabihin. Lumapit si Lira, at sa bawat hakbang nito ay tila sumasayaw ang damo sa paligid. Nag-aalala lang ako sayo. Bakit? Huminto ang diwata sa harap niya, halos isang dangkal lamang ang pagitan nila. Malambing ang tingin nito, pero may lalim na nagtatago ng kung anong lungkot. Dahil maraming mata ang nagmamasid, bulong nito. Hindi lamang tao ang naninirahan sa kagubatang ito. At hindi lahat ay gusto ang ugnayan ng isang mortal at isang tulad ko. Ngumiti si Elias, pilit na ginawang magaan ang paksa. Bakit naman nila pakikialaman? Wala naman tayong ginagawang masama. Sa mundo ng tao, tama ka, sagot ni Lira. Pero sa mundo namin, ibang-iba ang batas. Sandaling natahimik ang dalawa. Ang mga kuliglig ay tila nagsimula ng kanilang serenata, at may malamig na dampi ang hangin na dumaan sa pagitan nila. Basta't nag-iingat tayo, sabi ni Elias, marahang hinahawakan ang kamay ni Lira. Hindi nila malalaman, ngunit sa sandaling iyon, napansin niyang malamig ang kamay ng diwata, isang lamig na hindi niya naramdaman. Noon, Lira, tanong niya, may problema ba? Ngumiti ang diwata, ngunit may bahid ng lungkot ang ngiting iyon. Mamaya ko na ikukwento, mas mabuti pang maupo muna tayo. Umupo sila sa tabi ng batis, gaya ng nakasanayan. Doon nila laging ibinabahagi ang mga salitang ayaw nilang iparinig sa mundo, mga pangarap, pangamba, at mga damdaming hindi nila masabi kahit kanino. Ibinigay ni Elias ang tinapay at piniritong isda. Tawa ng tawa si Lira habang sinusubukan ang pagkain. Hindi ako nagsasawang tikman ang pagkain ng tao, wika nito. May kakaiba itong init. Matagal ka na bang hindi kumakain sa mundo ninyo? Tanong ni Elias. Hindi ganoon, sagot ni Lira. Pero kakaiba talaga ang lasa ng pagkain sa mundo ng tao. Para bang may kasamang emosyon ang bawat piraso.
Siguro dahil kami mismo ang nagluluto, tugon ni Elias. At hindi gawa ng mahika. Baka nga, sagot ni Lyra, at tila may nais pang sabihin ngunit hindi makamusta. Nang malapit nang maubos ang pagkain, naramdaman ni Elias ang kakaibang tensyon sa kilos ng diwata. Hindi ito mapakali, at madalas ay nakatingin sa gilid ng kakahuyan, parang may naririnig na hindi niya marinig. Lyra, seryoso niyang sabi, may nagbabanta ba sa'yo? Nag-aalinlangan ang diwata bago sumagot. Hindi ko gustong pag-alalahanin ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Huminga ng malalim si Lyra, at nang magsalita siya, mababa at mabigat ang boses nito. May mga nilalang na galit sa akin dahil sa'yo. Parang huminto ang tibok ng puso ni Elias. Dahil sa'kin. Tumanggo ang diwata. Hindi mo alam kung gaano ka kakaiba, Elias. Ang iyong presensya ay kakaibang liwanag para sa iba, isang liwanag na gusto nilang kontrolin, o sirain. Hindi ko maintindihan, sagot ni Elias. Karaniwan lang akong tao. Hindi ka karaniwan, mariing sagot ng diwata. Hindi ko pa maipapaliwanag ngayon, pero may dahilan kung bakit ikaw ang tanging mortal na nakakita sa akin nang hindi ko sinasadya. May dahilan kung bakit ikaw ang nagligtas sa akin noon. Bahagyang nagdilim ang alala niya. Noon, nang unang beses kitang makita sa batis. Hindi mo ba talaga iyon sinadya? Hindi. Umiling ang diwata, at tumingin sa malayo. Noong gabi na iyon, may nilalang na humahabol sa akin. Napilitan akong magtago sa batis at magpahina ng anyo. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Nagtinginan sila. Ramdam ni Elias ang bigat ng katotohanan iyon. Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil nga, gusto kong mabuhay ka ng normal. Muling nalungkot ang diwata. Ayaw kong madamay ka sa gulo ng aming mundo. Ngunit hindi napigilan ni Elias ang ngumiti, kahit may kabangdam apo sa kanyang dibdib. Hindi ba't huli na para doon? Simula pa lang, nadamay na ako. Hindi sinagot ng diwata ang pahayag na iyon. Sa halip, tumayo ito at lumapit sa tubig. Sa bawat hakbang nito ay tila lumalabo ang paligid, parang may manipis na usok na umiikot sa paligid ng diwata. Ngunit kailangan mong mag-ingat, Elias, wika nito. At kailangan ko ring mag-ingat. Lyra, lumapit siya at hinawakan ang balikat nito. Hindi kita pababayaan. Kahit ano pa ang mangyari. Para itong natigilan. Tumangala sa kanya, ang mga mata nitong lantian ay kumikislap, hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa emosyon. Elias, bulong nito. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kahulugan niyan sa akin. Ngunit bago pa sila muling makapagsalita, biglang may dumapong malamig na hangin sa batis. Hindi ito karaniwang simoy ng hangin, matulis, mabigat, at may dalang kakaibang enerhiya. Napalingon agad si Lyra sa hilagang bahagi ng kagubatan. Kailangan ko nang umalis, biglang sabi nito, may bahagyang takot sa boses. May paparating. Anong paparating? Hinawakan ni Lyra ang mga kamay ni Elias at pinagtagpo ang kanilang mga palad. May pagkakataon. Patayong magpaliwanag, ngunit hindi ngayon. Babalik ako bukas, kapag payapa ang gabi. Lyra, ngunit unti-unti nang naglalaho ang katawan nito. Nagiging alon na liwanag, hanggang sa tuluyang naglaho na parang usok sa hangin. Naiwan si Elias, nakatayo sa tabi ng batis, nakahawak pa rin sa hangin kung saan kanina'y naroon ang kamay ng diwata. At habang ang huling sinag ng araw ay lumulubog sa likod ng mga bundok, naramdaman niyang para bang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim ng kagubatan. At ngayon lang niya naramdaman ang totoong bigat ng mga panganib na sinabi ni Lyra. Hindi na siya nag-iisa sa kagubatan. At hindi lahat ay kaibigan. Hindi agad nakaalis si Elias sa gilid ng batis. Kahit naglaho na si Lyra sa hangin, nanatili pa rin ang kakaibang lamig na iniwan nito, isang lamig na hindi galing sa panahon, kundi mula sa presensyang dumaan sa paligid nila bago umalis ang diwata. Dahan-daang humigpit ang hawak niya sa supot ng pagkaing halos di nila naubos. Para bang biglang lumayo ang kagubatan mula sa kanya, nagbago ang ritmo ng hangin, at nag-iba ang tunog ng bawat sanga. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Lyra, nakaramdam siya ng takot na hindi niya maipaliwanag. Anong paparating? Bulong niya sa sarili. May biglang kaluskos sa hilaga. Hindi kaluskos ng hangin. Hindi rin hayop. Mabilis, mabigat, at tila may talaan ang bawat yapak. Nilinggan ni Elias ang bahagi ng kagubatan na iyon. Walang ilaw,
tanging manipis na sinag ng buwan na unti-unting lumilitaw sa dapit hapon. Ngunit naramdaman niyang may presensya roon, at alam niyang hindi iyon si Lyra. Dahan-dahan siyang umatras, hindi mabilis, hindi rin halata, gaya ng itinuro sa kanya noon ng kanyang ama kapag may mabangis na hayop sa gubat. Ngunit habang umaatras siya, napansin niyang sumusunod ang tunog. Mas maingay, mas malapit, hindi hayop yon, sigurado niyang bulong. At nang mahulog ang isang tuyong dahon sa harapan niya mula sa taas, doon niya napagtanto, may nilalang na nasa taas ng mga puno. Nakasilip, nakikinig, pinilit niyang huwag tumangala. Dahan-dahan siyang humakbang paatras, pabalik sa landas pauwi. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang may yumalulong mula sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, isang tunog na hindi niya kailanman narinig sa buong buhay niya. Mataas ang tono, malagim, parang pinaghalong huni at ungol. At napalunok si Elias. Hindi, tao yon. Mabilis siyang tumakbo pauwi, hindi na alintana kung may makarinag. Ang mahalaga ay makalayo siya sa nilalang na iyon. Sa bawat hakbang niya ay parang sinasabayan siya ng malamig na hangin, na tila binubulong, may nakakita na sayo. Pagkalabas niya sa kagubatan at marating ang hangganan nito, saka pa lang siya huminto. Humahabol ang kanyang hininga, nanlalamig ang likod, at halos hindi siya makapaniwala sa naramdaman. Ngunit nang tumingin siya pabalik, wala namang sumusunod. Tahimik ang lahat, masyadong tahimik. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya ng ina niyang si Meretz, na may hawak na basket ng tinupi para ibenta kinabukasan. Napansin nito agad ang kakaibang hitsura ng anak. Elias, anak, bakit parang namumutla ka? May nangyari ba? Umiling si Elias. Wala, inay. May nakita lang akong, hayop siguro. Hayop, kumunat ang noo ng ina. Anong klaseng hayop? Hindi ko alam, sagot ni Elias. Pero malaki. Tinitigan siya ng ina, halatang hindi kumbinsido. Sinabi ko na sayo, anak, huwag kang masyadong nagpapaabot ng hapon doon sa gubat. Kung ano-ano ng kwento ang naririnig ko. Baka, hayop lang yun, inay, mabilis niyang putol. Huwag po kayong mag-alala, ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa sinabi niya. Gabi na at nakahiga na si Elias, ngunit hindi niya makuha ang inaasam na tulog. Naaalala niya pa rin ang kakaibang tunog, ang bigat ng mga yapek, at ang pakiramdam na may matang nakaabang sa kanya. At higit sa lahat, ang sinabi ni Lyra. May mga nilalang na galit sa akin dahil sayo. Naitikom niya ang kamao niya. Hindi niya man alam kung ano ang ibig sabihin yon, ramdam niyang konektado iyon sa naramdaman niyang presensya sa kagubatan. Hanggang sa marinig niya ang bahagyang pagtok sa kanilang bintana. Umupo si Elias, nakahawak sa kumot. Hindi iyon hangin. Hindi rin sanga. May ritmo ang pagkatok. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, takot ngunit kumikilos pa rin. Pagbuklat niya ng bahagya, sumampal sa mukha niya ang malamig na hangin ng gabi. Walang tao, walang hayop, tanging mga anino lamang ng punong nasa bakuran nila. Ngunit nang isara na niya sana ang bintana, may napansin siyang kakaiba. Isang maliit na pirasong dahon ang nakadikit sa gilid ng frame ng bintana. Hindi ito ordinaryong dahon, kumikinang ito sa ilalim ng buwan, parang may lumalamig na enerhiya. Hindi iyon galing sa punong nasa bakuran nila. Hinawakan niya. Hindi mainit, hindi malamig, para itong buhay. At nang titigan niya ng mas malapit, may nakaukit na maliit na marka. Isang bilog. At sa loob nito, 3 guhit na parang mata. Parang matang nakatingin. Napalunok si Elias. Hindi ito iniwan ng hayop. Hindi rin ng tao. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta muli sa gubat, hindi para magtago, kundi para maghanap ng sagot. Kahit delikado, mas namayani ang kagustuhan niyang makita muli si Lyra. At nang marating niya ang batis, doon niya nakita ang isang bagay na lalong nagpatibok ng puso niya sa kaba. Nakatayo si Lyra sa gitna ng batis, hindi nakangiti, hindi payapa, kundi natatakot, at sa paligid niya, nagkalat ang mga daong may parehong marka ng natanggap niya kagabi. 3 guhit, isang bilog, mata, mabuti at dumating ka. Mahina at nanginginig na sabi ni Lyra. Elias, hinahanap ka nila. Sila. Sino sila? Tumitig ang diwata sa malalim na bahagi ng kagubatan. At doon, sa unang pagkakataon, binanggit nito ang pangalang pagbabago sa kapalaran nilang dalawa. Ang mga syantido, mga nilalang na tagabantay ng hangganan ng aming mundo.
At kapag pinili ka ng kanilang mga mata, hindi ka na nila titigilan. Napalunok si Elias. Bakit ako? Ano bang nakita nila sa akin? At dito, mariing tumingin si Lyra sa kanya, halos nanginginig ang boses. Elias, hindi mo lang basta ako na iligtas noon. Huminga ito ng malalim. Tinawag ka ng mahika. At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Elias, hindi dahil sa kaba lamang, kundi dahil alam niyang papasok na siya sa mundong hindi na niya maaaring talikuran. Nanatiling nakatayo si Elias sa tabi ng batis, ang mga salitang binitiwan ni Lyra ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tinawag ka ng mahika. Hindi niya maintindihan. Hindi niya inasahan. At lalong hindi niya akalaing may kinalaman siya sa anumang uri ng kapangyarihan, lalo pat lumaki siyang normal, simpleng binata lamang mula sa baryo. Lyra, mahinang sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Paano ako tinawag ng mahika? Hindi naman ako. Hindi ka ordinaryong tao, Elias. Pinutol siya ng diwata, ngunit hindi ito galit, bagkus, puno ng pag-aalala. Hindi pa malinaw sa akin kung ano ka o paano ka nagkaroon ng ganong koneksyon. Pero noong gabing iyon, nang una tayong magkita, huminga ng malalim si Lyra, at parang may bigat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Hindi ko sinasadya ang pagpapakita. Naglaho na sana ako, pero sa sandaling dumating ka, may humila sa akin pabalik. Parang may puwersang galing sa iyo na pumihil sa akin na maglaho. Napatingin si Elias sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na akala niya'y pangkaraniwan, pang-araw-araw na gawaing bukid lamang ang kaya. Pero imposible, bulong niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam kong mahirap paniwalaan, sagot ni Lyra. Kahit ako, naguguluhan pa rin. Pero ang mga siyentido, sila'y hindi basta-basta gumagalaw. Hindi sila nag-iiwan ng marka kung wala silang napapansing kakaiba. Kinuha niya ang isang daong may palatandaan, ang bilog na may tatlong guhit na parang matang nakasarado, nakamasid, nag-aabang. Yan, ang tanda ng isang nilalang na sinusuri nila. Napakurap si Elias. Sinusuri, o sinusundan. Tumitig si Lyra sa kanya, matagal, malalim. Pareho. Nagsimulang gumalaw ang hangin. Hindi ito masama, ngunit nagdadala ng tensyon, parang may nagmamasid sa kalangitan. Lumapit si Lyra kay Elias. Makinig ka sa akin. Hindi lahat ng mga taga-kaharian namin ay kaaway. Pero ang mga siyentido, sila ang tagabantay ng balanse. Kung may makita silang anomalya, isang bagay na hindi dapat mangyari, hindi sila aalis hanggat hindi nila nalalaman ang dahilan. At anomalya ako. Mapait ang ngiti ni Elias. Hindi ikaw, sagot ni Lyra. Kundi ang koneksyon mo sa akin. Tumikim ang diwata, naiirita sa salitang hindi niya gustong sabihin. Sa batas ng aming kaharian, bawal ang pagbuo ng ugnayan ng isang mortal at diwata kapag hindi ito hiniling, pinahintulutan, o itinakda ng kapalaran. Hiniling, pinahintulutan, kapalaran. Tanong ni Elias, kung may kapalaran naman pala, paano nila malalaman kung? Elias, putol ni Lyra, kapag hindi nila makita ang ugat, ang pinagmulan ng koneksyon natin, maaari ka nilang dalhin sa kanilang mundo. Napako ang tingin ni Elias. Dalhin. Bakit? Isang segundo bago sumagot ang diwata. Tila nag-iipon muna ng lakas ng loob. Upang pag-aralan ka. Hindi nasabi ni Lyra kung anong klase ng pag-aaral iyon, pero hindi na kailangan. Dahil ramdam ni Elias, hindi iyon pag-aaral na magaan. Hindi iyon pag-aaral na binabalik ang isang nilalang. Huminga ng malalim si Elias, mas mabigat ang dibdib kaysa kailanman. Kung ganoon, tumingin siya sa kagubatan, bakit hindi ka natatakot na makita ako noon pa? Bakit hinayaan mong bumalik ako? Samandal si Lyra sa punong nakatayo malapit sa kanila, bahagyang hamina ang anyo, parang pagod, parang hirap ipaliwanag ang sariling galaw. Dahil, hindi ko kayang iwasan ka, Elias. Napatigil ang binata, umugang ang pandinig niya, kahit ang mga kuliglig ay tila nawala. Tumingin si Lyra sa kanya, diretso sa mata, parang may gustong sabihin na matagal nang nakakulong sa dibdib. Noong unang beses mo akong tinulungan, wika nito, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, kahit sa sarili kong mundo. Anong bagay? Tanong niya. Init, bulong ni Lyra. Hindi mahika, hindi kapangyarihan, hindi sinag o enerhiya, kundi isang init na hindi alam ng mga diwata. Init ng tao,
Pagpapatuloy niya, malambing ngunit may bigat ang boses. Iyong klase ng init na hindi namin pwedeng basta tanggapin. Dahil kapag tinanggap namin, mahirap nang bawiin. Tumigil ang diwata, lumihis ang tingin. Elias, natakot ako. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa sarili ko. Bahagyang napalunok ang binata. Hindi dahil hindi niya naintindihan kundi dahil naramdaman niya rin iyon sa simula pa lamang. Yung pakiramdam na kahit hindi dapat, may humihila sa kanilang dalawa. Lumapit si Elias, ngunit hindi hinawakan ang diwata. Hinayaan niyang siya ang kusang maglapit. Kung ganoon, mahinang sabi niya, ano ang gusto mong gawin ngayon? Sumili ang lungkot sa mata ni Lyra hindi dahil sa pangamba, kundi dahil alam niyang ang sagot niya ay mabigat para sa kanilang dalawa. Gusto kong protektahan ka, wika niya. At ang tanging paraan, ay malaman natin kung bakit tinawag ka ng mahika. Tulungan mo akong malaman. Tanong ni Elias. Tumanggo ang diwata, ngunit nag-aalangan. Kaya ko, ngunit hindi. Ngayon, bakit? Tumingin si Lyra sa langit, sa pagitan ng mga ulap ay may manipis na guhit na tila gumagalaw ng hindi ayon sa hangin. At nang bumalik ang tingin ng diwata kay Elias, may takot, dahil naririto sila. Dito, bulalas ni Elias, sa paligid, sagot ni Lyra. Hindi mo sila nakikita, pero naririto sila. Pinapanood tayo. Nanginginig ang tinig ng diwata, hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang mapanganib ang mga nilalang na iyon kahit para sa kanya. Elias, mahina ngunit mariing sabi nito, kapag sinundan mo pa ako sa mga susunod na araw, lalong lalakas ang koneksyon natin. Masama ba yun? Tumingin si Lyra, at sumagot ng tapat. Sa puso ko, hindi. Pero sa mundo namin, oo. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Elias, mainit, umano'y lumalaban sa malamig na dampi ng mahika. Bukod sa atin, bulong niya, may mga mata nang hindi pumapayag. Bago pa man makapagsalita si Elias, biglang lumamig ang hangin. Nag-iba ang kulay ng paligid. At mula sa itim na kakahuyan sa likuran nila, may dumaan na aninong mabilis sobrang bilis na parang guhit lamang ng hangin. Hindi iyon hayop, hindi tao, at lalong hindi ordinaryong engkanto. Napaatras si Elias. Lyra, bulong niya, ano yon? Hindi na tumingin ang diwata sa kanya. Hindi na rin siya ngumiti. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ang pangalang ipinagbabawal sa kanilang mundo. Sila ang mga taga-silap, at alam ni Elias, hindi na siya makakalabas sa kagubatang iyon nang hindi nagbabago ang lahat. Hindi agad nakaimik si Elias. Nang mabanggit ni Lyra ang salitang taga-silap, parang biglang sumikip ang hangin sa paligid. Hindi iyon isang pangalang basta-basta, ramdam niya agad ang bigat, ang panganib, at ang kakaibang lamig na dumaan sa ilalim ng kanyang balat. Taga-silap, mahinang ulit ni Elias. Ano sila? Hindi na siya tinignan ni Lyra. Nakatuon ang mata nito sa bahagi ng kagubatan kung saan dumaan ang anino kanina ang lugar kung saan kahit ang hangin ay tila ayaw dumaan. Sila ang mga pinapadala kapag may kahinahinalang koneksyon, paliwanag ng diwata. Hindi sila nagsasalita, hindi sila kumikilos ng basta-basta, ngunit kapag nakita nila ang ugnayan ng isang mortal at isang diwata na hindi dapat mangyari. Napatigil si Lyra, parang nagdadalawang isip kung sasabihin ang kasunod. Lyra, mahinang sabi ni Elias, sabihin mo sa akin. Huminga siya ng malalim bago tumingin sa binata. Ang mga mata nitong lantian ay nangangislap hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa takot na sinusubukan niyang itago. Kapag nakita nila ang ugnayan natin, maaaring tawagin nila ang hukuman ng dalawahang daigdig. Hukuman. Bulalas ni Elias. Ang hukuman na nagdedesisyon sa kapalaran ng mga nilalang na lumabag sa batas ng aming mundo, pagpapatuloy ni Lyra. Kung makita nilang masyado ka nang nakaugnay sa akin, maaari nilang gawin ang dalawang bagay. Tumangala si Lyra, at ang susunod na salita'y bumulong sa hangin. Punatan ang koneksyon natin. Naramdaman ni Elias na parang may hamampes sa dibdib niya. Punatin. Anong ibig sabihin yun? Lumingon si Lyra ng mabagal, parang ang bawat salita'y may pighati. Ibig sabihin, burahin ang lahat ng alaala tungkol sa akin. At sa akin, burahin ang lahat ng alaala tungkol sa'yo. Hindi agad nakapagsalita si Elias. Hindi dahil hindi niya naintindihan, kundi dahil sobra ang sakit ng idea. Hindi pwede, bulalas niya. Hindi ko kaya. Hinawakan agad ni Lyra ang kamay niya. Mainit, nanginginig. Elias,
Hindi pa naman iyon mangyayari, wika nito. At gagawin ko ang lahat upang hindi iyon mangyari. Ngunit ramdam ni Elias, hindi iyon pangakong kayang hawakan ng diwata. Biglang umuga ang mga dahon sa paligid. Hindi malakas, pero malinaw na sinadya. Parang paghipol ng isang daliri. Sa isang kurtina para ay pakitang, naririto kami. Nag-iwas ng tingin si Lyra. Nakikinig sila. Agad bumabaon ang kaba sa dibdib ni Elias. Anong gagawin natin? Hindi tayo pwedeng magtagal, mabilis na sagot ng diwata. Pero hindi ko rin pwedeng pabayaan ka. Kaya kailangan na nating malaman ang katotohanang pilit nilang tinatago. Anong katotohanan? Tumingin si Lyra sa iba't ibang direksyon, sinisigurong walang nakapaligid. Pagkatapos, dahan-dahan nitong inilapat ang dalawang daliri sa noo ni Elias. Nagulat siya, pero hindi niya inalis ang ulo. May damaloy na mainit na enerhiya mula kay Lyra, papunta sa kanyang balat. Walang sakit, pero may presensyang parang kumakatok sa loob ng ulo niya. Lyra, anong? Isang sulyap lang, bulong niya. Hindi kita masasaktan. Ngunit kailangan kong makita, kung mayroon ngang dumadaloy sa'yo. Dumadaloy. Mahika. Nanginginig ang tinig ni Lyra. Isang mortal na may dalang mahika, ay ipinanganak lang kapag may dahilan. Bago pa man makapagtanong si Elias, biglang kumalog ang lupa. Hindi malakas, ngunit sapat upang mapaluhod si Lyra at mahulog ang kamay niya mula sa noo ni Elias. Lyra, hindi ako ang gumagawa niyan, sagot nito, mabilis na tumayo. Hindi rin tao. Nang tumingin ang diwata sa kaliwa, parang nanigas ang katawan nito. Elias, tumalikod ka. Bakit? Huwag kang titingin. Ngunit huli na. Sa lilam ng malaking puno, may lumitaw na aninong nakatayo, matangkad, payat, at may katawan ngunit parang gawa sa pinagsama-samang usok. Ang mata nitong tatlo, isa sa noo, dalawa sa gilid, ay nakapikit. Ngunit ang mismong presensya nito ay nagpadulas ng malamig na pawis sa batok ni Elias. Parang isang guhit lamang ang nilalang. Walang bibig, walang mukha, walang tunog. Ngunit damang-dama ni Elias ang tingin nito, kahit nakapikit ang mga mata. Lyra, pabulong niyang tawag. Ano yan? Tagasilip, sagot ng diwata. Isa sa mga nagmamasid, at ngayon, isa ng sumusukat. Tumangala ang nilalang. Unti-unting bumukas ang gitnang mata nito, dahan-daang, parang bulaklak na nabubuka. At nang mabuksan iyon ng tuloy-tuloy, naging puti ang paligid. Hindi liwanag ng araw, hindi liwanag ng mahika, kundi liwanag na walang kulay, liwanag na bumubura ng anyo, ng hugis, ng lakas. Huwag kang gagalaw, sigaw ni Lyra, sabay talon papunta sa harapan ni Elias. Naglabas siya ng bilog na alon ng enerhiya mula sa kanyang mga palad, isang proteksyon na kumapit sa hangin at samalo sa liwanag mula sa tagasilip. Nagkiskisan ang dalawang puwersa, isang tunog na parang tingin na nagpapakirot sa ulo. Napaatras si Elias, pikit ang isang mata. Lyra, tawag niya. Anong ginagawa nito? Sinusuri ka, sagot ni Lyra, halos manghina sa paghadlang sa enerhiya. At kapag nakita niyang may koneksyon ka nga sa akin. Hindi na niya tinapos, hindi na kailangan, dahil kahit hindi ito sabihin ni Lyra, alam ni Elias. Hindi sila tatanggapin, hindi sila patatahimikin, at hindi sila patatawarin. Biglang huminto ang puting liwanag. Pumikit muli ang tatlong mata ng tagasilip. Naglakad ito paatras nang hindi gumagalaw ang mga paa, parang hinihila ng hangin. At tuluyan itong naglaho, hindi sa usok, hindi sa anino, naglaho lamang. Para bang hindi ito kailanman narito. Napahinga ng malalim si Elias, ngunit si Lyra ay napaluhod, pagod, nanginginig, at tila nahihirapan huminga. Nilapitan ito ng binata. Lyra, ayos ka lang. Tumango ang diwata, kahit halatang hindi. Kaya ko, pero Elias. Tumangala siya, at ang mga mata niya ay puno ng desperasyon. Hindi na sila nanonood. Anong ibig mong? Tapos na sila, bulong ni Lyra. At ibig sabihin yon, kumilos na sila. Hindi na nila kailangang maghintay. Sapagkat mula sa malalim na bahagi ng kagubatan, isang tunog ang narinig. Ni Elias at Lyra, hindi alulong, hindi kaluskos, kundi tunog ng maraming yapak mabilis, mabigat, at papalapit. Elias, bulong ni Lyra, mahigpit ang hawak sa kanyang braso, ngayon pa lang, kailangan na nating tumakbo. At sa unang pagkakataon simula nang makilala niya ang diwata.
Tumakbo sila palayo sa isa't isa. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil iyon lang ang paraan para mabuhay. Tahimik ang buong kagubatan ng gabing iyon, isang uri ng katahimikan na hindi nakakatakot, kundi tila naghihintay. Ang mga alitaptap ay kumikislap-kislap na parang maliliit na bituin na bumaba sa lupa. Sa gitna ng ganitong tanawin, dahan-daang naglalakad si Elias, tanden ang isang maliit na sisidlang yari sa retan na may lamang tinapay at prutas. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Alam niyang makikita niya si Lyra, alam niyang ligtas siya sa piling nito, ngunit may kung anong kumikiliti sa pakiramdam niya, isang hindi maipaliwanag na presensya. Pagdating niya sa clearing na unang pinagtatagpuan nila, wala pa roon ang diwata. Sa gitna ng malalaking ugat ng punong dama de noche na nakatayong tila bantay ng halamanan, umupo si Elias at naghintay. Mabilis ang tibok ng puso niya, hindi sa takot, kundi dahil namimiss na niya si Lyra. Ilang sandali pa, may malamig na simoy na dumampi sa batok niya. Elias, mula sa liwanag ng buwan, unti-unting lumitaw si Lyra. Ang buhok nito ay tila kinikislat ng hangin, at ang mga mata ay kumikislap na parang mga perlas na sumisipsip ng ilaw. Lyra, mahinang sagot niya. Akala ko hindi ka darating. Ngumiti ang diwata, ngunit may lungkot sa ngiting iyon. Hindi ako kailanman hindi darating para sa iyo. Napansin iyon ni Elias. May nangyari ba? Saglit na hindi sumagot si Lyra. Tumingin ito sa paligid, at nang masiguro niyang sila lamang, lumapit siya kay Elias at marahang hinawakan ang pisngi nito. May nagbabantay. Kaninong nilalang? Tanong ni Elias. Hindi ko pa alam, sagot ni Lyra habang lumuluhod sa harap niya. Pero hindi sila gaya ng mga engkanto na karaniwang gumagala rito. Mabangis ang kanilang enerhiya, at alam kong naramdaman nila ang presensya mo. Dahil, tao ako, tanong niya. Umiling ang diwata. Hindi, dahil mahal kita. Napataas ang tingin ni Elias, tila hindi makapaniwala. Bumigat ang dibdib niya. Lyra, sinabi mo nang hindi sigurado. Ngunit totoo, tumingin si Lyra sa kanyang mga mata. Hindi ko na may kakaila, at dahil dito, mas nagiging kapansin-pansin ka sa mga nilalang na hindi dapat. Lumapit si Elias at hinawakan ang kamay ng diwata. Kung delikado, hindi kita iiwan. Mas lalo lamang akong dapat narito. Ngunit bago pa man makapangako ng tuluyan si Elias, biglang yumanig ang lupa, isang banayad ngunit malinaw na panginginig, na parang mabigat na hakbang sa di kalayuan. Parehong napalingon sina Elias at Lyra. Mula sa dilim sa pagitan ng mga puno, isang pulang liwanag ang unti-unting lumalapit. Hindi ito ilaw ng alitaptap. Hindi ito apoy. Ito ay tila mga matang nagbabantay, at nagagalit. Hinayla ni Lyra si Elias palapit. Elias, kailangan mong umalis muna. Hindi kita iiwan. Mariing sagot niya. Kung hindi ka aalis, sila ang kukuha sayo, bulong ng diwata na puno ng takot. Hindi nila ako kayang saktan. Pero ikaw, biglang sumipol ang hangin. May isang aninong mabilis na dumaan sa likod nila. Tumigil ang paghinga ni Elias. Ang presensya ay malamig, mabigat, at napakamakapangyarihan. Lyra, pabulong niyang sabi, ano iyon? Mga tagapagbantay na hindi ko kilala. Mahigpit ang hawak ni Lyra sa kanya. At may hinahanap sila, isang bagay na may kaugnayan sa ating dalawa. Muli na naman silang niyugyug ng hangin, ngunit ngayon mas malakas, tila sinasadya. Paano ko malalaman na ligtas ka? Tanong ni Elias, na may halong desperasyon. Tawagin mo ako gamit ang bulaklak na binigay ko sayo, sagot ng diwata. Yumuko ka sa lupa, idikit ito sa puso mo, at tawagin ang pangalan ko. Datating ako kahit saan ka naroon. Buti na lamang at nasa bulsa pa rin ni Elias ang bulaklak, hindi nalalanta, hindi natutuyo. Pangako, Lyra, bulong niya habang pinipisil ang bulaklak. Hindi ako mawawala, ngumiti ang diwata, malambot at puno ng pangungulila. At hindi rin kita hahayaang mawala. Isang malakas na sigaw ang narinig muling nagmumula sa loob ng kagubatan, galit, mababa, parang kaluskos na hinaluan ng sipol ng hangin. Umalis ka na, mariing utos ni Lyra, itinulak si Elias palayo. Babalikan kita kapag ligtas na. Wala nang oras para tumutol si Elias. Tumakbo siya palabas ng clearing habang ang pulang liwanag sa dilim ay patuloy na sumusunod sa bawat paghinga nila. At sa huling sulyap niya, nakita niyang tumayo si Lyra, nakaharap sa dilim, mag-isa. Handang ipaglaban siya.
at handang mawala kung kinakailangan. Mabilis ang takbo ni Elias habang ang malamig na hangin ay humahati sa bawat hakbang niya. Ang liwanag ng buwan ay naglalaro sa pagitan ng mga dahon, tila sinusundan siya ng mga matang hindi nakikita. Gusto man niyang bumalik kay Lyra, alam niyang mas magiging pabigat siya kaysa tulong. Ngunit habang lumalayo siya sa clearing, mas lalo niyang nararamdaman ang panginginig na hindi na mula sa lupa, kundi mula sa kanyang dibdib. Parang sinusubukan ng puso niyang bumalik sa diwata. Pagkarating sa bahagi ng gubat na malapit sa hangganan nito, huminto siya at huminga ng malalim. Dahan-dahan niyang nilinggan ang dinaanan. Wala ng pulang liwanag, wala ng anino. Lyra, mahinang bulong niya. Hinawakan niya ang bulaklak na ibinigay nito, banayad na kumikislap ng asol na liwanag. Parang naroon pa rin ang presensya ng diwata sa kanyang palad. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, may malamig na boses na bumulong mula sa likod niya. Hindi ka dapat narito, tao. Napatigil si Elias. Mabagal siyang lumingon. Sa gilid ng puno, isang nilalang ang unti-unting lumitaw. Maliit, mas mababa sa baywang ng tao, ngunit matalas ang mga mata at mahaba ang tainga. Ang balat nito'y parang lumot, berde, magaspang, ngunit buhay. Hindi ako kaaway, mahinang sabi ni Elias. Kaibigan ko ang diwata. Umangat ang isang kilay ng nilalang. Ang diwata, o ang diwata na ipinagbabawal ngayon sa aming teritoryo. Anong ibig mong sabihin? Naglakad ito palapit, mabagal, tila pinag-aaralan si Elias. Nang magsalita, parang nagdadala ng mabigat na mensahe. Lyra ang pangalan niya, hindi ba? Napatigil si Elias. Kilala mo si Lyra. Huminga ang nilalang ng malalim. Kilalang kilala. At kilalang kilala rin ng mga nilalang na humahabol sa inyo. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Sino sila? Sino ang mga presensyang iyon? Mga bantay sanghaya. Mga tagapagbantay ng balanse sa kagubatan. Hindi sila lumalabas ng ganon kadalas, maliban na lang kung may paglabag. Paglabag. Unti-unting napalakas ang boses niya. Ang pag-ibig ba? Pagmamahal ba ang itinuturing na paglabag dito? Tumingin ang nilalang sa kanya, mabigat at puno ng awa. Sa inyong tao, hindi. Ngunit sa mundo namin, kung may diwata na nagtatali ng puso sa isang tao. Iyon ba, ay bawal. Bulong ni Elias, halos hindi makapagsalita. Hindi lang bawal, sagot ng nilalang, kundi delikado. Kapag ang isang diwata ay nakaramdam ng pag-ibig para sa isang mortal, nagiging kapansin-pansin ang enerhiya niya. Umaalab, umaagos, at kapag napansin iyon ng mga bantay sanghaya, pinag-iinitan nila. Bakit? Halos pumutok ang dibdib ni Elias sa tensyon. Dahil ang damdamin ng diwata ay may kapangyarihang magbago ng takbo ng kalikasan, paliwanag ng nilalang. Kung umibig sila ng buong puso, maaari nilang baguhin ang hangin, ulan, init, sakit, pati na ang tadhana. Namalim ang paningin ni Elias. Kaya nila hinahanap si Lyra, hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa nararamdaman niya. Tumango ang nilalang. At dahil sayo, pinaikit ni Elias ang mga mata, napakapit sa bulaklak sa kanyang palad. Kailangan kong bumalik, kailangan kong tulungan siya. Ngumisi ang maliit na nilalang, hindi sa panunokso, kundi parang nag-aalangan. Kung babalik ka ngayon, mas masusundan ka nila. Mas mapapahamak siya. Kung hindi ako babalik, mag-isa siyang haharap sa kanila, sagot ni Elias, desperado. Hindi siya nag-iisa, sagot ng nilalang. At hindi kanya gustong mamatay. Natigilan si Elias. Ilang sandali silang walang imak, hanggang sa muling nagsalita ang maliit na nilalang. Kung talagang nais mong protektahan ang diwata, sundin mo muna ako. Saan mo ako dadalhin? Tumingin ang nilalang sa mas malalim pang bahagi ng gubat, madilim, halos hindi naaabot ng sinag ng buwan. Sa isang lugar na tanging mga kaalyado niya ang nakakaalam. Sa isang lugar na kayang sumagot sa tanong mo. Huminto ito at tumingin ng diretso kay Elias. Kung kaya mo ba talagang ipaglaban ang pagmamahal mo sa isang diwata? At bago pa man makatanggi si Elias, tumalikod ang nilalang at nagsimulang maglakad papasok sa kadiliman. At ang puso ni Elias, kahit puno ng pangamba, ay walang pagdadalawang isip na sumunod. Tahimik lamang ang nilalang habang naglalakad ito sa unti-unting dumidilim na bahagi ng kagubatan. Si Elias naman ay nakasunod, mahigpit pa ring hawak ang bulaklak ni Lyra. Sa bawat hakbang niya,
Nararamdaman niya ang paglayo sa mundong kinagisnan at ang paglapit sa isang lugar na hindi para sa tao. Malayo pa ba? Tanong ni Elias, pilit nilalabanan ang kaba. Malapit na, tugon ng nilalang, hindi man lang lumilingon. At sana, handa ka. Handa para saan? Hindi sumagot ang nilalang. Lalong bumigat ang hangin. Lalong dumami ang mga punong umiilaw ng bughaw, tila sinasabing hindi na ito bahagi ng karaniwang mundo. Nang sa wakas ay huminto ang nilalang sa harap ng isang malaking bato, napansin ni Elias na ang anyo nito ay tila inukit ng mga lumang kamay, parang altar. Tayo na, tanong niya. Hindi ako ang papasok, sagot ng nilalang. Ikaw lang. Bakit? Kasi ikaw ang taong minamahal ng diwata. Napalunok si Elias. Pero ano ba talaga ang nasa loob? Huminga ng malalim ang nilalang, saka nagsalita na parang binubunyag ang isang kasumpa-sumpang katotohanan. Ang santuwaryo ng lihim na sumpa. Lugar kung saan sinusubok ang puso ng mga taong nagmamahal sa nilalang na hindi nila kauri. Kung hindi ka karapat-dapat, saglit itong tumigil, at nang magsalita, tila lumamig ang paligid. Ipinapas lang ng gubat ang puso mong nagsisinungaling. Nanindig ang balahibo ni Elias. Ngunit hindi siya umatras. Kung ito ang kailangan para kay Lyra, papasukin ko. Tiningnan siya ng nilalang, ngayon ay may respeto sa mga mata. Kung ganon, pindutin mo ang gitna ng bato. Lumapit si Elias. May ukit sa gitna, hugis dahon. Idinikit niya ang kamay niya, at sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang bato, bumukas ang lupa, at lumitaw ang isang batong arko na tila nabuo mula sa mismong kadiliman. Pumasok ka, sabi ng nilalang. At huwag na huwag kang lalayo sa landas. Nakakapatay ang paglihis. Napalunok si Elias ngunit hindi nag-atubili. Tumungo siya sa loob ng arko. Pagpasok niya, para siyang humakbang sa ibang mundo. Ang liwanag mula sa mga lumulutang na butil ng hangin ay nagsimulang umikot sa kanya. Ang lupa ay nagmistulang makinis na batong kulay abo. Sa kalayuan, may isang lawa na kumikislap. Everything felt alive. Elias, biglang sambit ng isang tinig. Kumalabog ang dibdib niya. Kilala niya ang boses na iyon. Lyra. Napalingon siya, at nakita ang diwata, nakatayo sa gitna ng ruta. Ngunit iba siya, mapatla, mapanglo, at ang mga mata nito, tila may lungkot na malalim. Lumapit ito. Bakit ka nandito? Sinabi ko nang huwag kang bumalik. Hindi ko kayang pabayaan ka, sagot ni Elias, lumalapit din. May humahabol sa'yo. Hindi ko hahayaang. Elias, bulong ni Lyra. Hindi ako ang kailangan mong protektahan. Naintindihan ko na, sagot ni Elias, malakas ang loob. Ang puso mo ang nanganganib. Gusto kong patunayan. Ngunit bago niya matapos ang sasabihin, napansin niyang, may kakaiba. Ang aura ni Lyra ay hindi tama. Ang anino nito, hindi sumusunod sa galaw niya. At nang tumingin siya sa mga mata ng diwata, may nakatagong pangil ang presensya nito. Lyra, bulong niya, ikaw ba talaga? Ngumiti ang diwata, malamig, halos nakakatindig balahibo. Kung hindi ako si Lyra. Dahan-dahan itong lumapit, kahit hindi gumagalaw ang mga paa. Kanino mo iniaalay ang puso mo? Umatras si Elias, hindi ka si Lyra. At sa mismong sandaling iyon, biglang gumuhit ang isang kulog sa langit. Ang lupa ay nagbago ng kulay, mula sa mapusyaw na abo tungo sa dagwang pula. At ang diwatang kaharap niya ay nagsimulang magbaluktot ang anyo. Ang mga mata nito ay naging dilaw, ang balat nagdilim, at ang mga kamay hamaba na parang kuko ng mabangis na espiritu. Isang tinig ang umalangaw mula sa lahat ng direksyon. Kung tunay ang iyong pag-ibig, lalaki. Hindi ka matatakot sa mga anyong pilit lumilinlang. Muling lumapit ang anino ng diwata, ngayon ay malinaw ng hindi si Lyra. Sabihin mo, sabi nito habang lumalektyang ang boses. Mahal mo ba siya dahil siya ay diwata? Dahil maganda siya? O dahil kaya mong tumindig sa tabi niya kahit maging halimaw siya? Napakapit si Elias sa dibdib. Hawak ang bulaklak, hawak ang alaala ni Lyra. At dahan-dahan siyang humakbang palapit sa nilalang, hindi umaatres kahit unti-unti itong nagiging mas mabangis. Haharapin ko ang kahit anong anyo mo, sagot niya. Dahil mahal ko si Lyra, hindi dahil diwata siya. Kundi dahil siya ang pinili ng puso ko. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Tila tumigil ang mundo. Pagkatapos, biglang nagliwanag ang paligid. At ang halimaw na nasa harap niya ay nagtilamsik na parang usok,
naglahong parang aninong hindi kayang tumindig sa katotohanan. Sa harap niya, unti-unting nabuo ang isang bulaklak na kulay ginto, lumulutang sa hangin. Isang tinig ang narinig niya, malambot, pamilyar, at totoo. Elias, ipinasa mo ang unang pagsubok. Napabitaw ng hanggang hindi niya alam na pinipigilan niya. Ngunit bago pa siya makalapit sa gintong bulaklak, bigla itong nawala, tila ibinato sa mas malalim pang bahagi ng santuwaryo. At muli niyang narinig ang tinig. Ngunit dalawa pa ang naghihintay. At sa malayo, parang may nagbubukas na isa pang daan, mas madilim, mas mabigat, mas mapanganib. At si Elias, kahit pagod, ay naglakad papunta roon. Dahil ang puso niya ay hindi na nakakulong sa takot, kundi sa pag-ibig na handang lumaban hanggang dulo. Nagpatuloy ang paglalakad ni Elias sa loob ng santuwaryo. Ang daan ay unti-unting nagbago mula sa makinis na bato tungo sa isang landas na nababalutan ng mga daong kulay itim at pilak. Sa bawat hakbang niya, lumalalim ang katahimikan, isang katahimikang tila humihigop sa bawat tunog, bawat galaw, bawat paghinga. Kung kanina ay takot ang nangingibabaw sa kanya, ngayon ay tila mas malinaw ang pag-iisip niya. Mas matibay ang loob, ngunit alam niyang hindi iyon dahilan para magpakampante. Ang santuwaryo ay likha para subukan ang mga puso, at ang puso ng tao ay madaling mabasag kung tama ang puntong tinamaan. Ilang sandali pa, narating niya ang isang malawak na espasyo na napalilibutan ng mga kristal na haligi na parang yelong nakausli mula sa lupa. Sa gitna nito ay may bilog na hukay na puno ng usok na kulay asol. At mula roon, unti-unting umangat ang isang anyo. Si Elias ay halos hindi makahinga. Lira. Pero hindi iyon si Lira. At hindi iyon halimaw. Ito ay siya, si Elias. Isang perpektong salamin ng kanyang sarili, ngunit may kakaibang liwanag sa mga mata. Ngumiti ang Elias sa kanyang harapan, ngunit hindi iyon ngiting kilala niya. Tingin mo, sabi ng aninong Elias, kaya mong mahalin ang diwata, pero kaya mo bang mahalin ang sarili mo? Hindi nakasagot si Elias agad. Kailangan ko bang sagutin yan? Tanong niya. Ngumiti ang anino. Hindi ka magtatagumpay kung hindi mo kayang harapin ang totoo. Lumapit ang anino, mabagal, may kumpiyansa. At ang totoo, takot ka. Hindi, sagot ni Elias, pilit na matatag. Takot ka, ulit ng anino. Takot kang hindi sapat para kay Lira. Takot kang iniibig ka lang niya dahil may awa siya. Takot kang darating ang araw na iiwan ka niya para sa mundo na hindi mo kayang pasukin. Tumama ang bawat salita na parang sibat. Napalunok si Elias. Lira ang pumili sa akin. Ngunit alam mo, lumapit pa ang anino, halos ilang pulgada na lang ang pagitan nila, na ang pag-ibig ng diwata ay makapangyarihan. At ang isang taong tulad mo. Napatingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Mahina, walang kakayahan, at madaling palitan. Napakuyom ng kamao ni Elias. Hindi dahil galit siya sa anino, kundi dahil may parte sa puso niyang naniniwala rito. Hindi ako mahina, mahina pero mariing sagot niya. Umiling ang anino. Hindi iyon totoo. Kung hindi ka mahina, bakit ka tumakbo? Bakit ka nagtatago? Bakit mo ako kinakatakutan? Hindi kita kinakatakutan, sagot ni Elias, ngunit may panginginig sa boses niya. Hindi ako halimaw, sabi ng anino. Hindi rin ako kasinungalingan. Lumabo ang anyo nitong parang usok na gustong maging laman. Ako ang lahat ng kinatatakutan mo, at hindi mo kayang lumaban sa sarili mo. At sa isang iglap, umatake ang anino, mabilis, parang hangin. Napaatras si Elias. Hindi niya alam kung paano lalaban sa isang nilalang na parang wala namang laman, at yet, kayang manakit. Hindi mo ako tatalunan, sabi ng anino habang umaatikabong lumilipad palibot sa kanya. Dahil ako ang mga lihim mong duda. Ako ang lahat ng kahinaan mo. Ako ang boses na nagsasabing hindi ka karapat-dapat kay Lira. Napahawak si Elias sa dibdib. Ang sakit, hindi sa katawan, kundi sa isip. Sa puso. Para siyang hinihila pabalik kung saan siya nagsimula, isang ordinaryong tao, walang lakas, walang kapangyarihan. Ngunit nang isara niya ang mga mata, may isang bagay na bumangon sa loob niya. Isang boses, mahina, malumanay, ngunit malinaw. Elias, mahina ka man o malakas. Hindi ko kailanman pinili ang iyong lakas. Pinili ko ang iyong puso. Si Lira, boses niya, totoo.
Binuksan ni Elias ang mga mata. At humarap sa aninong Elias. Tama ka, sabi niya ng buong tatag. May mga takot ako. May mga duda ako. Hindi ako perpekto. Huminto ang anino, tila nagulat. Pero hindi iyon ang sukatan ng pag-ibig namin ni Lyra, pagpapatuloy ni Elias. Hindi ako dapat maging diwata para mahalin siya. Hindi ko kailangang maging malakas para protektahan siya. Humakbang siya palapit. Isang hakbang. Dalawa. Dahil ang lakas ko, ay nanggagaling sa nararamdaman ko para sa kanya. At kung iyon ang kahinaan ko, handa akong tanggapin. Nagliyab ang bulaklak sa kamay niya, nagliwanag ng kumikinang na ginto-asol. At sa liwanag na iyon, napaatras ang anino. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang anyo nito, parang nawawalan ng hugis. Hindi, sabi ng anino, tila natatakot. Hindi mo kayang talunin. Hindi kita tatalunan, sagot ni Elias. Tinatanggap kita. At sa sandaling iyon, naglaho ang anino, tulad ng umuusok na apoy na tinamaan ng hangin. Lumiwanag ang buong santuwaryo. At mula sa kawalan, lumutang ang isang bagong bulaklak, kulay pilak, parang buhangin ng buwan. Isang tinig muli ang umalangaw-ngaw. Ipinasa mo ang pangalawang pagsubok. At ngayon, ang huli ang magpapasya sa kapalaran ninyong dalawa. At mula sa harapan niya, isang pintuang nababalutan ng liwanag na kulay lantian ang bumukas. At alam ni Elias, hindi na lakas ang susubukan dito. Hindi na katapatan sa sarili. Sa huling pagsubok, susubukan ang mismong puso niya para kay Lyra. At posibleng ang kapalit ay buhay niya. Lumipas ang magdamag ngunit hindi pa rin mawala sa isip ni Elias ang huling sinabi ni Lyra, na may paparating na panganib, at hindi lamang siya ang nakataya, kundi pati ang buong kagubatan. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata ng diwata. Hindi takot, kundi pag-aalala, para sa kanya. Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubos ang araw, naglakad siya muli papasok sa kagubatan. May kakaibang katahimikan ngayong umaga, walang huni ng ibon, walang kaluskos ng mga sanga, at tila pati ang hangin ay walang dalang simoy. Para bang nag-aabang ang buong kagubatan sa kung anong mangyayari. Lyra, tawag ni Elias habang papalapit sa bukal. Walang sumagot, mas lumalim ang lungkot na naramdaman niya. Bago pa siya mag-alala ng lubos, bahagyang kumislap ang hangin, at dahan-daang lumitaw si Amara. Ngunit hindi tulad ng dati, mapatras siya at tila may nagpabagabag sa kaloob-looban. Elias, mahina ang kanyang tinig, halos parang bulong lang ng hangin. Lumapit agad si Elias. Anong nangyayari? Bakit parang may iniinda ka? Tumingin si Lyra sa paligid, sinigurong walang ibang nilalang na nakikinig, saka bamulong, may lihim akong dapat mong malaman, isang bagay na matagal ko nang itinatago. At ngayong malapit na ang kabilugan ng buwan, hindi ko na kayang iwasan pa. Kinabahan si Elias ngunit nanatiling nakapirmi, nakahanda sa sasabihin ng diwata. Elias, ako ang tagapag-ingat ng kagubatang ito, isang tungkuling minana ko mula sa aking ina. Ngunit kasama ng tungkuling iyon ang sumpa, isang sumpang unti-unting lumalakas tuwing dumarating ang pinakamaliwanag na kabilugan ng buwan. Napakunot ang noo ni Elias. Sumpa. Anong klaseng sumpa? Huminga ng malalim si Lyra. Kapag sumapit ang gabi ng kabilugan, unti-unti akong nawawalan ng kakayahan. Nagiging mahina ako, at ang aking kapangyarihan ay maaaring maaga ng sinumang nilalang na magtatangka. Isa sa mga iyon ay ang nilalang na nakita mo sa anino, ang silungang itim. Tumindig ang mga balahibo ni Elias. Yung maltong nilalang, yung malamig ang hininga. Tumanggaw si Lyra. Oo, siya ang anino ng isang diwata na naghirap at nagdilim. Gusto niyang makuha ang kapangyarihan ko upang maging ganap na makapangyarihan sa kagubatan. Kapag nakuha niya iyon, mawawala ang balanse ng lahat. Lumapit si Elias at hinawakan ang kamay ni Lyra. At ano ang magagawa ko? Tila nagulat ang diwata sa tanong, ngunit may halong saya sa kanyang mga mata. Hindi ito laban mo, Elias. Kung panganib ang haharap sa'yo, mariing sagot niya, laban ko na rin ito. Napayuko si Lyra at marahang hinaplos ang kanyang kamay. Hindi ko nais na masaktan ka. Ikaw ang tanging mortal na pinagkatiwalaan ko. Ang tanging taong, minahal ko. Sa unang pagkakataon, hindi nagkubli si Elias. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ng diwata. Lyra, mahal din kita. Sandaling tumigil ang mundo sa pagitan nila,
ang mga liwanag ng bukal, ang mabining paggalaw ng hangin, at ang kaluskos ng mga dahon na tila sumang-ayon sa kanilang damdamin. Ngunit biglang kumulog ng malakas kahit walang ulap sa langit. Napalingon si Lyra sa direksyon ng hilaga. Nagsisimula na, mas maaga kaysa inaasahan. Mula sa dilim ng kakahuyan, unti-unting sumulpat ang malamig na hangin. May kasamang mahinang bulong, hindi galing sa hayop, hindi galing sa tao. Lyra, napatingin si Elias sa paligid. Diyan yun nanggagaling. Hinawakan ni Lyra ang braso niya. Elias, makinig ka. Bago dumating ang kabilugan, may isang bagay akong dapat ibigay sa'yo. Itinaas niya ang kanyang palad, at mula rito ay lumitaw ang isang maliit na bughaw na ilaw na hugis butil. Nakaangat iyon sa pagitan nila, kumikislap na parang maliit na bituin. Ano yan? Tanong ni Elias. Kapangyarihan ng liwanag mula sa puso ng kagubatan, sagot ni Lyra. Bilang mortal, hindi mo dapat ito mahawakan. Ngunit ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Kapag dumating ang panahon at kailangan mo akong protektahan, ihalik mo lamang ito sa aking noo. Namilog ang mata ni Elias. Bakit naman kailangan? Hindi na siya nakatapos. May malamig na aninong biglang dumaan sa likuran ng mga puno. Parang usok na nabuo sa anyo. Hamaba ang anyo nito habang papalapit, at tumayo sa lilim ng isang malaking puno. Isang matangkad na nilalang na may anyong babae, ngunit ang mukha ay puro anino, at ang mata ay nagliliwanag sa puting apoy. Lyra, panahon na. Mahigpit ang kapit ni Lyra sa braso ni Elias. Hindi pa oras. Labis kang nagmamadali. Umangat ang boses ng nilalang, malamig at kumakapit sa kaluluwa. Dahil alam mong sa kabilugan, magiging mahina ka. Kaya't ngayon, habang may nalalabi pa akong lakas. Inangat ng anino ang dalawang kamay nito. Biglang lumabo ang hangin sa paligid, at para bang may humihigop ng liwanag mula sa mga puno. Nanghina si Lyra. Halos matamba siya, kung hindi lang siya nasalo ni Elias. Elias, mahina at nanginginig ang tinig ng diwata. Tumakbo ka na. Hindi kita iiwan. Ngunit bago pa siya makakilos, lumakas ang pag-ikot ng anino sa paligid. Hindi pa man sila sinasalakay, ramdam na niya ang bigat ng presensya nito, parang dinudurog ang hangin. Ngumiti ang anino, malupit at malamig. Ang pagmamahalan ng mortal at diwata, isang kahinaan lamang. At sa isang iglap, tulad ng pagsabog ng usok, sumugod ang silungang itim. At doon nagtapos ang kapayapaan ng kagubatan. Sa susunod na kabanata, ang unang tunay na labanan. Sa isang iglap, naglaho ang katahimikan ng kagubatan at napalitan ng matinding ugong ng hangin. Ang silungang itim ay sumalakay na parang alon ng kadiliman, mabilis, malamig, at walang anumang pagdadalawang isip. Bawat paggalaw nito ay nag-iiwan ng bahid ng lamig na parang pumapatay sa liwanag ng paligid. Hinayla ni Elias si Lyra palayo, ngunit mabigat ang bawat hakbang. Ang hangin ay tila humihigop ng lakas mula sa diwata, at unti-unti siyang nanghihina. Lyra, kumapit ka sa akin, sigaw ni Elias habang pilit na lumalayo sa umiikot na anino. Ngunit kumapit si Lyra sa braso niya at umiling, mahina ngunit mariin. Hindi pwedeng tumakbo. Hahabol at hahabol siya. Kailangan natin siyang harapin. Lumakas ang tinig ng silungang itim, parang libong boses na nagkakapatong-patong. Ibigay mo sa akin ang kapangyarihan, Amara, o ang mortal ang mawawala sa mundong ito. Nagningning ang mga mata ni Elias sa galit. Subukan mo akong saktan, at sisiguraduhin kong hindi ka. Ngunit bago pa niya matapos ang salita, hamampas ang malamig na puwersa sa kanya at itinapon siya sa lupa. Gamulong siya sa damuhan, nabigla at halos mawalan ng hininga. Parang metal na tumama sa dibdib niya ang lamig. Elias, sigaw ni Lyra. Itinaas ng silungang itim ang isang kamay, at ang mga anino ay kumilos na parang buhay, binabalot ang hangin, umiikot sa paligid ng diwata, pilit siyang kinukulong. Wala ka ng lakas, sabi ng anino, ibigay mo na ang tahanan ng liwanag. Nanlalambot na si Lyra, halos bumagsak, ngunit may bahid ng liwanag sa kanyang dibdib, mahinang kumikislap. Ang nagsisilbing huling piraso ng kanyang kapangyarihan. Isang malambot na ilaw, at nasa kamay ni Elias ang kapareho nito. Ang hiyas na ibinigay sa kanya. Ang liwanag ng kagubatan. Naalala niya ang sinabi ni Lyra. Kapag dumating ang panahon at kailangan mo akong protektahan, ihalik mo lamang ito sa aking noo.
Pinilit ni Elias bumangon kahit sumasakit ang katawan. Hinawakan niya ang hiyas, ramdam ang init nito na unti-unting lumalakas. Hindi ko hahayaang mawala ka, Lyra, bulong niya. Nakita siya ng silungang itim. Humalaklak ito, malamig at walang buhay. Balak mo bang labanan ako, mortal? Naglakad si Elias papalapit, nanginginig pero hindi umatras. Hindi kita kailangan talunin, sagot niya, kailangan ko lang protektahan si Lyra. Itinaas niya ang hiyas. Sa sandaling iyon, sumugod ang anino, mabilis at matalim tulad ng kidlat. Ngunit humilo ang hiyas. Isang hibla ng liwanag ang kumawala mula sa kamay ni Elias, sobrang liwanag na napasinghap pati ang kagubatan. Kumalat ang liwanag na parang alon ng hangin, tinataboy ang anino. Umatras ang silungang itim, sumisigaw ng galit at puot. Hindi, maaari ba yan? Tinamaan ito ng liwanag, at para itong natutunaw na usok, hindi tuluyang nawala, pero umatras at naglaho sa ulap ng mga anino. Kasunod noon, bumagsak si Elias sa mga tuhod, humihingal at nanginginig. Ang lakas ng liwanag ay tila sumipsap ng halos lahat ng enerhiya niya. Tumakbo si Lyra palapit, bagamat mahina pa rin. Elias, bakit mo yun ginawa? Ngumiti siya kahit halos hindi makahinga. Di ba sabi mo, protektahan kita. Pero maaari kang mamatay sa ginawa mo. Nanlulumong sigaw ng diwata. Humawak si Elias sa kamay niya. Buhay pa ako, dahil nandun ka. Napaluha si Lyra, luha na tila mismong liwanag. Ngunit bago pa siya makapagsalita, umalangaw sa buong kagubatan ang nakakatakot na bulong ng silungang itim, kahit wala na ang anyo nito. Hindi pa tapos ang lahat, sa gabi ng kabilugan, ako'y babalik. At sa oras na iyon, wala nang ilaw na makakapidyo sa akin. Nanginig ang lupa sandali, at muling tumahimik ang kagubatan. Umupo si Amara sa tabi ni Elias, at buong ingat niyang inilapat ang palad sa dibdib nito. Sumilay ang munting liwanag, ang huling kapangyarihan niya sa araw na iyon, at pinakalma ang sakit na nararamdaman ng binata. Elias, mahina niyang bulong. Sa susunod na kabilugan, hindi lang ako ang nakataya, kundi ikaw rin. Tinignan siya ni Elias, at kahit nanghihina, matatag ang kanyang boses. Kung kailangan kong harapin siya kasama mo, gagawin ko. Hindi na nakasagot si Lyra. Ang mga salita ni Elias ay parang apoy na nagpapalakas sa mahina niyang puso. Humigpit ang hawak niya sa kamay ng binata. Hindi na kita iiwan sa dilim. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang labanan, muling nagningning ang liwanag ng kagubatan. Pagkatapos ng labanan sa santuwaryo, napalitan ng katahimikan ang kagubatan, ngunit ang bigat ng paparating na gabi ng kabilugan ng buwan ay ramdam na ramdam nila Elias at Lyra. Hindi lamang ito basta gabi ng liwanag, ito ang gabi kung saan susubukan muli ang kanilang pagmamahalan, at sa pagkakataong iyon, hindi na pwedeng umatras. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga lumang puno, humawak ng mahigpit si Elias sa kamay ni Lyra. Hindi ko alam kung anong hihintayin natin, bulong niya, pero handa akong harapin ito, basta kasama kita. Tumanggaw si Lyra. At ako rin, ngunit may mga bagay kang dapat malaman. Hindi magiging madali. Ang silungang itim ay mas malakas sa gabi ng kabilugan, at sa sandaling iyon, mawawala ang karamihan ng aking kapangyarihan. Kailangan nating planuhin ang lahat. Huminto sila sa gilid ng isang maliit na ilog, at sa tubig, nakita nila ang kanilang mga refleksyon. Ang kanilang mga mukha ay pagod ngunit puno ng determinasyon. Elias, wika ni Lyra, may isa pang bagay. Sa kagubatang ito, may mga lumang diwatang hindi nakilala ng mundo. Sila ang matagal ng tagabantay ng balanse. Maaaring hindi sila tatanggap sa ating pagmamahalan. Kailangan nating maging maingat. Napangiti si Elias, kahit pilit. Kung iyon ang mangyayari, ipapakita ko sa kanila, hindi ko lang iniibig si Lyra, mahal ko rin ang kagubatan at ang mundong ito. Hindi ko hahayaan na masira dahil lang sa kinatatakutan nila. Naglakad sila ng mas mabagal, at bawat hakbang ay tila paglalapit sa kabilugan ng buwan. Habang papalapit sila sa isang clearing na may malaking puno ng dama de noche sa gitna, naramdaman nilang unti-unti nang nagbago ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay mas maliwanag at tila tumatagos sa bawat sulok ng kagubatan. Dito natin itatayo ang proteksyon, wika ni Lyra. Ang ilaw ng Dama de Noche ay makakatulong sa paglikha ng bilog ng proteksyon para sa atin.
Ngunit kailangan mong manatili sa gitna, Elias. Ang iyong presensya bilang mortal ay ang magiging susi para maipakita sa mga nilalang na ang ating pagmamahalan ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa puso. Huminga ng malalim si Elias at tumayo sa gitna ng clearing. Si Lyra ay nagsimulang kumanta ng mabagal, isang melodya na puno ng mahika at kalikasan. Ang hangin ay gumalaw sa ritmo ng kanyang tinig, at ang mga bulaklak ng Dama de Noche ay dahan-daang nagningning. Ngayon, Elias, wika ni Lyra habang tinitingnan siya sa mata, panatilihin mo ang iyong tapang. Kapag dumating ang silungang itim, kailangan mong maniwala na hindi tayo mag-iisa. Ako ay nariyan, at ang kagubatan ay nariyan rin. Tumanggo si Elias. Handa na ako, sagot niya, kahit ramdam niya ang kaba at takot. Huwag kang mag-alala, Lyra. Haharapin natin ito ng magkasama. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang ang bawat dahon at sanga ay sumasayaw sa hangin, sila ay naghintay. Ang kagubatan ay tahimik ngunit puno ng pangako. Ang silungang itim ay paparating, at sa oras na iyon, hindi na lamang sila Elias at Lyra, sila ay magiging simbolo ng isang pag-ibig na handang lumaban sa anino, sa takot, at sa lahat ng pagsubok. Ang gabi ng kabilugan ay unti-unting dumating. Ang liwanag ay tumama sa clearing, at ang kanilang mga anino ay nagsanib, nagiging isang imahe ng tapang at pagmamahal.